Tayo po na mahal ay dadako na po sa napakalagang bahagi po natin pong banal gawain, ang pakinig ng salita ng Diyos. Tayo pong lahat ay tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Dadali po sa atin ng ating blood preacher, Brother Lando Montilla. Amen. Praise God. Purin po ating pinapay ni Jesus. Amen. Praise God. God bless po. Ating blood preacher, Brother Greg. Tayo muna minamahal, sama-sama muna dumalangin. Tayo sama-sama pagpalain ating pinapay ni Jesus, ating pag-aral ng kanyang banal na salita. Amen. Praise God. Opo na kinamang pagpada namin amang banal, Diyos na mga pangyarihan sa lahat, sa mga pangyarihan pangalan ni Jesus, muli man na Panginoon. Kami taos pusong nagpupuhit, nagpapasalamat sa iyong patuloy na pagpatnubay, paggabay, sa mga yugto na yung pananambahan sa araw na ito, sa iyong pagkilos sa aming kalagitnaan. Maraming salamat po malapay sa mga buhay na patutuo namin napakinggan sa araw na ito. Naging karagdagan namin pananampalataya sa iyo malapay sa mga puring awiting inialay namin minamalang mga awit. Maraming salamat po malapay sa bagay ito na yung pag-aaral na yung balang salita. Sama-sama kami nagpapakumbaba, naninikluhod malapay noon na kami humingi ng kapatawaran sa lahat namin nagawang pagkakasala at pagkukulang. Patawarin niyo po kami. Higit tayong balingkod malapay noon. Samahan niyo po ako dahil sa ganang akin. Wala pa akong magagawa. Wala akong sapat na kaalaman. Wala akong sapat na karunungan malapay noon. Kaya maglagay ng salita sa aking mga labi. Gamitin niyo ako. Maging daluyan na espiritual na pagpapala. Aking may pangaral. Ayaw malas kalakip ng pag-ibig at kapangyarihan malapay noon. Talian niyo po lahat ng gawa ng kaaway. Lumayas kayo sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Makabalik po tayo sa mga kinupuan, minamahal. Ako muna po yung nagpapabot na aking pinakamataas sa pagpupuri, pagdadakila sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus. At patuloy natin inaalala ang mga turo at ganito ang aral na ating minamahal, ginagalang na mamagulang sa ating pinapay ni Jesus. Amen, praise God. Maging sa kanilang buong pamilya, sa buong Almeida family, ay lang minamahal anak, manugang mga po, magandang hapon po. Sa ating minamahal na manggagawa, sa ating blood preacher, blood ordained preacher, sa inyo po, minamahal kong kapatid sa malapay noon, sa lahat natin minamahal na mga awit, sa ating minamahal na manunugtog, sa lahat po ng webcast viewers po natin, Luzon, Visayas, Mindanao, magandang hapon po sa ating minamahal na kapitbahay na inaabot ng mikroponong ito. Magandang hapon po sa inyong lahat. Amen. Praise God. Purihin po ating pinapay ni Jesus. Amen. Praise God. Nakahanda na ba tayo minamahal sa ating pag-aaral ba salita ng malapay noon? Amen. Praise God. At tunay po minamahal, napakahalaga, minamahal na maalaman natin, minamahal na pakinggan natin ang balang salita ng malapay noon. Dahil sinasabi ng Biblia, ang sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. Ang hindi sa Diyos, hindi siya nakikinig ng salita ng Diyos. Ay napakahalaga po, minamahal. Praise God. Sino man ay tayo na malapay noon, magdala ng salita na malapay noon, pahalagahan po natin ito, minamahal. Huwag tayong magtatangi, minamahal. Huwag tayong mamimili. Dahil ang Diyos mismo, minamahal, hindi siya nagtangi ng tao. Amen. Lahat tayo, minamahal. Iba-ibang antas na ating pamumuhay. May makasalanan, may lasinggo, may babaero, may lahat ng klaseng bisyo. May pantay-pantay sa paningin na ating pinapay ni Jesus. Inibig tayo ng ating pinapay noon. Hindi tayo karapat dapat minamahal. Ngunit minamahal dahil sa dakilang pag-ibig na malapay noon. Narito tayo, tinatamasa natin ang pangako na ating pinapay pagpapala mula sa mahal na Panginoon. Mapalakpakan po natin ating pinapay ni Jesus. Amen. Kaya minamahal, alamin natin minamahal, dahil napakahalaga po minamahal, kung bakit tayo naglilingkod sa Diyos. Amen. Nakikita naman natin sa ating panahon ngayon, minamahal, yung mga hindi naglilingkod sa mahal na Panginoon. Nakakatakot ng ating lipunan. Sa paaralan, inaasahan mo, yung anak mo nandun, safety siya dahil meron siyang guro doon, minamahal, nagbabantay sa kanya. Ngunit siya nababalitaan po natin, minamahal, mismo sa loob ng paaralan, nagkakaroon ng karahasan. At hindi minamahal pa sa karahasan ito, mga bata ang gumagawa nito. Imagine, minamahal, 15 years old. Ganun ang mga taong walang espiritu ni Kristo. Mga hindi naglilingkod sa Diyos, minamahal. Nung kapanahunan namin, 15 years old, minamahal, andun ka kasama mo tatay mo sa bukid. Bago ka pumasok sa paralan, dali mo muna yung kalabaw mo doon sa bukirin. Ngayon, mga bata ngayon, minamahal. Iba na. Kaya minamahal, bakit tayo maglilingkod sa Diyos? Anong pakinabang, minamahal, bakit tayo naglilingkod sa malapay noon? Anong rason, minamahal, bakit tayo naglilingkod sa malapay noon?
Amen, praise God. Beloved Brother Max, bakit ka naglilingkod sa malapain nun? Ano rason mo? Bakit po naglilingkod kayo? Sagutin nyo. Huwag nyo sabihin, hindi nyo alam bakit naglilingkod ka sa Diyos. Anong layunin at naglilingkod ka sa Diyos, minamahal. Kaya aralin natin ito, minamahal. Basahin natin, Ecclesiastes 12, talatang 13. Dito po sa Ecclesiastes 12, talatang 13, ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos. At sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Palakpakan po natin, ating pinapain Jesus. God bless po. Pagkabasa po ng banal salita ng malapain. Lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos. Sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Amen. Nilikha tayo ng malapain noon, minamahal, hindi upang maglingkod sa dyablo. Nilikha tayo ng malapain noon, pag hindi minamahal, gamitin natin ang buhay nito sa kalayawan ng sanlibutan. Nilikha tayo ng Diyos, minamahal, hindi upang magpayamat ka lamang. Magpasarap ka sa buhay. Bagkus, nilikha tayo ng Diyos, ang sabi ng ating nabasa, tungkulin ng bawat tao ang maglingkod sa ating pinamalapain ni Jesus. Palakpakan po natin ating pinamalapain ni Jesus. Amen, praise God. Dahil minamahal sa atin, paglilingkod sa malapain noon, may pakinabang. Amen, praise God. May pakinabang sa paglilingkod sa malapain noon. Dahil minamahal, sabi nga po, minamahal, Deuteronomio 12, 10, talatang 12, kaya po. Ito po sinasabi ng Biblia, minamahal, kung bakit kinakailangan natin maglingkod sa malapain noon. Deuteronomio, kaya po. Dito po sa Deuteronomio, Kapitulo 12, 10 po, 10, talatang 12. Agis, talatang 12. Ganito pong pagkasabi, at ngayon, Israel, ang hinihingi sa iyo ng Panginoon mong Diyos, kundi matakot ka sa Panginoon mong Diyos. Lumakad ka sa lahat ng kanyang mga daan at ibigin mo siya at paglingkuran mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo. Amen. God bless po. Pagkabasa po ng salita ng malapain noon. Paglingkuran mo ang Panginoon Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong lakas mo. Amen. Praise God. Napakalinaw, minamahal. Hindi po sinasabi rito, paglingkuran mo ang Diyos kung kailan mo gustong maglingkod sa Kanya. Gawin mo ang tungkulin mo kung kailan mo gustong kalapin ang tungkulin mo. Ang sabi natin nabasa, paglingkuran mo ang Diyos ng buong puso mo, walang reserbasyon. Minamahal. Buong lakas mo at ng buong kaluluwa mo. Amen. Yun ang iniutos. Hindi ka maglilingkod kung kailan mo gusto lamang maglingkod. Maglilingkod ka kapag maluwag ang schedule mo. Kapag minamahal, hektik ang schedule mo, hindi ka muna maglilingkod sa Diyos. Hindi po yun ang gusto ng malapay noon. Ang sinabi ng atin nabasa, paglingkuran mo ang Diyos ng buong puso mo, walang resistbasyon, minamahal. Amen, praise God. Dahil minamahal ang Diyos, minamahal, praise God. Kailanman, hindi ka pinababayaan ng ating pinalapay ni Jesus. Amen, praise God. Ano po sinabi ng mga tao, minamahal? Praise God. Bakit, minamahal, sinasabi ng Biblia na tungkulin ng bawat tao maglingkod sa Diyos, minamahal, at paglingkuran mo ang Diyos ng buong puso mo, with ang tao, minamahal, mayroon pong sinasabi patungkol sa paglilingkod sa malapay noon. Tingnan nyo, minamahal, ating mga minamahal na kababayan, na hindi naglilingkod sa malapay noon. Yung ating pamahalaan, minamahal, hindi magkanta o gaga, magpatayo na rehabilitation center para sa mga drug addict. Naglalagay ng mga bilangguan para doon sa mga nagkasala, minahal sa batas ng lipunan. Ngunit ang nakalulungkot na bagay, kahit anong gawin nila na idalhin sa rehabilitation center, minamahal, paglabas ng drug addict pa rin. Amen, praise God. Kapag naglingkod ka sa Diyos, minamahal, dito, marami na po dito, minahal, drug addict dati. Nung naglingkod sa Diyos, binago ng Diyos, minamahal. Pinalaya sila ng mahal na Panginoon dahil sa sinasabi ng Biblia, kung ikaw maglingkod kay Kristo, magiging bagong nilalang ka. Palakpakan po natin ating pinapay ni Jesus. Amen, praise God. Ano po sabi, minamahal? Dito po, minamahal, kayo po, Brother Paulo, pakitulungan si Brother June, kung di ka, wala kang ganong busy. Job 21, talatang 15. Dito po sa Job, Kapitulo 21, talatang 15. Ano ang makapangyarihan sa lahat na siya'y paglingkuran namin? At anong pakikinabangan
pakinabang magkakaroon kami kung kami ay magsisinalangin sa Kanya. Amen. Josue 24, talatang 15. Dito po sa Josue, Kapitulo 24, talatang 15. At kung inaakala ninyong masama na maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Kung ang mga Diyos ng inyong mga magulang na pinaglilingkuran sa dako roon ng ilog o ang Diyos ng mga Amoreyo na ang lupain nila ay inyong tinatahanan. Ngunit sa ganang amit sa akin ay ang aking at ng aking sangbahayan ay maglilingkod kami sa Panginoon. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang pinapayos. God bless po pagkabasa po ng salita ng Panginoon. Dito sa nagtanong minamahal ang tao. Ang sabi rito, ano ang makapangyari sa lahat na si paglingkuran namin? At anong pakinabang? Bakit ba na? Nagtanong ang tao. Anong pakinabang kapag naglingkod ka sa Diyos, minamahal? Praise God. Sa Josue, ang sabi ni Josue, alam naman po natin, minamahal si Josue, dalawa lang sila nakarating sa lupang Kanaan. Ano ang mangyari? Sabi ni Josue, ang aking sambahayan ay maglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen. O sigin man kami, dumating man ang kahirapan, dumating man ang kabagabagan, ang aking sambahayan maglilingkod sa ating Panginoon Jesus. Yun ang sinabi ni Josue, kaya siya po'y pinagpala natin pinapay. Sa dami, may 3 million umalis, pinal sa Ehipto. Josue at Joshua lamang nakarating, sa lupang Kanaan. Josue at Caleb ang nakarating sa lupang Kanaan. Di ba? Naman. Bakit? Dahil pinahalagahan ni Josue yung paglilingkod sa mahal na Panginoon. Hindi siya nag-alinlangan sa pinangako na Panginoon. Kapag naglingkod ka sa Diyos, minamahal may pakinabang. Praise God, kapag naglingkod ka sa ating Panginoon Jesus. Praise God. Kaya minamahal, huwag natin minamahal baliwalain, minamahal ang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Imagine, minamahal, sinusuplayan ka ng mahal na Panginoon sa lahat ng iyong pangailangan. Ngunit pagdating sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, time out muna, mahal na Panginoon. Magagala muna ako. Meron akong transaksyon sa labas. Tanyo, minamahal? Yung ganun ang mga tao, minamahal. Ano isinagot ng mahal na Panginoon sa katanungan ng tao na may pakinabang ba sa paglilingkod sa mahal na Panginoon? Praise God. Ano po sinagot ng mahal na Panginoon? Malakias 3, talatang 13 hanggang 14 at 1, 12, 26. Dito po sa Malakias, Kabanatay 3, talatay 13 hanggang 14. Ang inyong mga salita ay naging lapastangan laban sa akin, sabi ng Panginoon. Gayon may inyong sinasabi, sa ano kami nagsalita ng laban sa iyo? Sa 14, inyong sinabi, walang kabuluhan ang maglingkod sa Diyos. At anong kapakinabangan nito na ating iningatan ang kanyang bilin at tayo nagsilakad na may pananangis sa harap ng Panginoon ng mga hukbo. Sa Juan, Kabanatay 12, talatay 26, ganito po ang pagkasabi. Kung ang sino mang tayo naglilingkod sa akin ay sumunod sa akin at kung saan ako naroon, ay doon naman doon ang aking lingkod ko. Kung ang sino mang tao'y maglingkod sa akin, ay siya'y pararangalan ng Ama. Amen. Amen. Palakpakan po natin ating Panginoon. God bless po pagkabasa po ng malang salita ng ating Panginoon Jesus. Ang sabi ng ating unang nabasa, minamahal, sa 13, ang inyong mga salita naging lapastangan laban sa akin. Amen. Kapag hindi ka naglilingkod sa mahal na Panginoon, amen, praise God. Ang sabi ng ating nabasa, naging lapastangan tayo sa mahal na Panginoon. Naging lapastangan kayo sa akin, laban sa akin, sabi ng Panginoon. Gayon may inyong sinasabi, sa ano kami nagsasalita ng laban sa iyo? Amen, praise God. Dahil sa hindi natin paglilingkod sa mahal na Panginoon, hindi natin pagsunod sa kanyang kalooban, minamahal, naging lapastangan tayo sa mahal na Panginoon. Ay napakahalaga po. Dahil minamahal, kung wala pong pakinabang, minamahal sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Sino ang bumilang ng 10 taon, naglilingkod sa mahal na Panginoon? Taas sa kamay. Amen. Kung wala siyang pakinabang, Ate Blood Max, naglingkod sa mahal na Panginoon, tatagal kaya siya ng 10 taon na maglingkod sa mahal na Panginoon? Tumagal siya dahil mayroon siyang pakinabang. Minamahal na nakakakamtan mula sa ating Panginoon Jesus. Lahat tayo, minamahal, hindi magtatagal dito. Hindi ka magtitiis sa init ng ating lugar. Minamahal, kung wala kang pakinabang na tinatanggap mula sa mahal na Panginoon. Amen, praise. Bakit ka nandito? Dahil mayroon kang pakinabang, minamahal, na nakakamtan mula sa mahal na Panginoon. Amen, praise God. Kung minsan wala kang pamasahe, wala kang makain,
Dumadalo ka pa rin sa gawain ng malapainon. Bakit? Dahil mayroong pakinabang sa paglilingkod sa malapainon. Amen, praise God. Dahil kung walang pakinabang, minamahal, this is sana hindi tayo dumadami. This is sana isa-isa na tayong nawawala, minamahal. Praise God. Ngunit may pakinabang sa paglilingkod sa malapainon, kaya tayo nananatili, minamahal, sa paglilingkod sa malapainon. Amen, praise God. Tingnan nyo, minamahal, patotoo. Kung nakinig kayo ng patotoo kanina, minamahal. Yun ang pakinabang sa paglilingkod sa malapainon. Dati, minamahal, nagugulumihanan kung paano ko paaralin yung aking mga anak. Mahirap lamang kami. Wala kaming magandang hanap buhay. Sa kabila ng mga bagay na nagpatuloy sa paglilingkod sa malapainon, hindi nalintana yung kahirapan, minamahal. Hindi nalintana yung mga problema na dumarating sa kanilang buhay. Nagpatuloy sa paglilingkod, patuloy naglingkod sa Panginoon, minamahal. Ngayon, tinanggap yung pakinabang sa paglilingkod sa malapainon. Amen. Praise God. Tinanggap na yung pagpapalang pangako ng malapainon. Lahat ng kanyang mga anak nakatapos ng pag-aaral. Amen. Praise God. Imagine, minamahal. Maging sa akin, minamahal, sa aming buhay, minamahal. Nung nawalan ako ng trabaho, high school pa lamang yung aking mga minamahal na anak. Amen. Praise God. Kung hindi kami naglilingkod sa malapainon, marahil minamahal, nakagawa na ako ng hindi maganda. Dahil sa pagnanais na maitaguyod yung pamilya, minamahal. Tayo mga nakikita natin ngayon, napapanood natin sa mga balita, mga minamahal, naligat lang ng kaunti, may-ari ng motor, paglingon niya, wala na yung motor, nanakaw na. Yung may kutsi, naligat lang yung driver, minamahal, nadukot na yung bag doon sa loob ng sasakyan. Ganon ang mga taong walang Diyos, walang Kristo sa kanilang mga puso, minamahal. Amen, praise God. Ngunit minamahal, nagpatuloy kami sa paglilingkod sa malapainon. Bago yan, minamahal, mga karamdaman kami, minamahal, na hindi, minamahal, nagkakaroon ng kagalingan, lalo na aking beloved wife, para siyang kandila na nauupos, unti-unti nauupos, minamahal. Praise God. Marami nang pinuntahang manggagamot. Marami nang pinupuntahang rebulto, nagsasabing naghihimala, nagpapagaling, minamahal. Imagine, mula Olongapo, pupunta ng Baclaran, magsimba lang. Pagkatapos sa Baclaran, babalik ng Berde sa Quiapo. Magsimba sa pag-aakalan, doon siya magkakaroon ng kagalingan, minamahal. Sa pabalik-balik niyang pagpunta roon, walang kagalingan na nakamtan. Amen. Dito sa Sambales, mayroon dyan, sa Pumpato, sa Butulan. Mayroon dyan sinabi, nagsisimula, naghihimala, minamahal. Pumunta dyan. Para maipahid-pahid yung panyo, minamahal, sa rebulto. At pag uwi niya, minamahal, hindi yung karamdaman niya nawala. Napansin niya, wala na yung wallet niya, nadukutan na. Buti may natira pang pamasahe. Amen. Ganun, kapag wala kang Kristo, pag hindi totoo yung Diyos na pinaglilingkuran mo, minamahal. Amen, praise God. Ngunit nung nakarinig siya, minamahal ng patotoo. Dahil pagpahula po siya, minamahal kung kailan siya mamamatay. Amen, praise God. Pinahulaan niya, kailan siya mamamatay, pamapaghandaan niya yung kanyang kamatayan, praise God. At upang daw minamahal, ubusin na niyo sa natin namin para walang maiwan sa akin. Amen, praise God. May nakarinig, minamahal, sa pinahula niya, minamahal. Sinabi sa kanya, ba't hindi mo subukan dumalo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry? Na doon may Diyos na nagpapagaling ng karamdaman. May Diyos magbabago na yung buhay. Dinaluhan niya ang Bible study pa lamang dito sa dako ng Olongapo. Minamahal, ilang pamilya, 2-3 pamilya pa lamang ang dumadalo. Amen, praise God. Nakapakinig siya ng patotoo. Nagkaroon siya ng pananampalataya. Kaya napakahalaga po ng pakikinig, minamahal. Napakinggan niya yung nagpapatotoo na sinabi ang mahal na Panginoon. Kung totoo yung sinasabi ng taong yan, na pinagaling mo sa kanyang karamdaman, pagalingin mo rin ako. Tumubo yung pananampalataya, minamahal. Pag-uwi niya sa aming bahay, minamahal. Hindi pa ako saved nun. Siya lang na dumadalo nun. Yung gamot na kabibili ko ng daming gamot, minamahal, itinapon, nagalit ako. Hindi pa ako safe, minamahal, kabibili ko lang ng gamot, magkano, 1,000 halaga ng gamot, dahil marapakaraming ang gamot na iniinom. Nagalit ako. Ang sabi niya, pinagaling na ako ng malapay noon. Bahala ka. Mamayang gabi, pag hindi ka nakatulog, hindi ka kinapos ka ng hininga, bahala ka, manigas ka dyan sa higaan mo. Himala na mahimala, minamahal. Mahimbing na nakatulog. Amen.
Dati-dati, dinadala ko sa ospital yan, madaling araw dahil hindi makahinga, pinapa-oxygen. Ngunit nung gabing yun, minamahal, mahimbing na nakatulog hanggang sa kinabukasan, minamahal. Naniwala yan. Sabi ko, mukhang totoo ah. Mukhang totoo yung Diyos na pinuntahan niya. At hindi pa rin ako nagpabautismo, hindi pa rin ako sumunod sa kanya, minamahal. Masarap ang buhay dito, masarap ang buhay sa libutan, sa uong kapo. Noong panahon na minamahal, giran ng Vietnam, maluwag dito noon, alam Sir Pasita yan, minamahal. Masagana, ulong kapo noon, minamahal. Kahit hindi niya ako mahikayat. Amen, praise God. Totoo po, minamahal ang mahal na Panginoon. Sa mga humahayo, kapag minamahal yung hinahayo nyo, hindi nyo nakuha sa isang puntahan, balik-balikan ninyo. At Diyos ang gagawa ng paraan, minamahal, upang mahikayat po ninyo. Ganun ang nangyari sa akin. Nagkaroon ng gawain malapit sa aming tahanan. Pinupuntahan pa lamang po ng mga preacher ang gawain dito noon. Tuwing dadating sila, pupunta sabay, mamamaladsa ng mga barong.